Sumikat noong dekada 90 ang isang Filipina actress na hindi lang hinangaan dahil sa kanyang angking ganda, kundi dahil din sa kakaibang karisma na naging dahilan upang siya ay tawaging pantasya ng bayan. Si Joyce Jimenez ay naging isa sa mga pinakasikat na mukha ng late 90s. Ang kanyang mga bold roles, magazine covers, poster at calendar ay naging bahagi ng kulturang popular noong panahong iyon. At sabi nga ng iba, malaki raw ang naitulong ni Joyce Jimenez sa pagtangkad ng mga kabataang lalaki noong dekada 90. Pero lampas sa kanyang imahe bilang sexy star, napatunayan din niyang isa siyang mahusay na aktres na kayang makipagsabayan sa drama at comedy. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya naging isa sa pinakahinahangad na personalidad ng kanyang panahon. Ngunit sa kabila ng napakalaking kasikatan, bakit nga ba bigla siyang nawala sa mundo ng showbiz? Ano ang dahilan ng kanyang paglayo sa industriya at ano na nga ba ang buhay niya ngayon? Sa video na ito, balikan natin ang kwento ni Joyce Jimenez, ang babaeng minsang naghari sa mga magazine, nagpainit ng eksena at hanggang ngayon ay hindi pa rin malilimutan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Si Joyce Heron Reintegrado, na mas kilala bilang Joyce Jimenez, ay isinilang noong March 21, 1978 sa Los Angeles, California. Bagamat sa Amerika siya lumaki, nanatiling malapit sa puso niya ang pagiging Pilipino. Ang kanyang mga magulang ay nagsikap sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Bunso si Joyce sa magkapatid at sa murang edad ay natutunan niyang maging independent at matatag. Malaki ang naging papel ng kanyang kuya na si Jason bilang isa sa kanyang pinakamalapit na sandalan. Bago siya sumikat, isa lamang siyang simpleng dalaga na may pangarap. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na buhay, nakita ang kanyang talino at disiplina. Naging editor-in-chief siya ng school paper at naging bahagi rin ng kanyang buhay ang swimming na nagturo sa kanya ng tiyaga at determinasyon. Dumaan din si Joyce sa mga personal na pagsubok, ngunit ginamit niya ang mga ito upang maging mas matatag. Nagtapos siya ng high school with honors at patuloy na hinubog ang sarili. Sa edad na 18, sumali siya sa Miss Hollywood Philippines 1996. Hindi man niya nakuha ang corona, nakuha niya ang Miss Photogenic Award at napansin ang kanyang natural na ganda at kumpiyansa sa harap ng kamera. Dito nagsimulang magbukas ang pintuan patungo sa showbiz nang makita ni Shirley Gubatan ng Viva Entertainment ang kanyang potensyal. Mula sa isang simpleng dalaga, magsisimula na ang paglalakbay ni Joyce Jimenez patungo sa pagiging isa sa pinakamalaking pangalan ng dekada 90. Pagpasok ni Joyce Jimenez sa showbiz, hindi agad naging madali ang lahat. Bagamat taglay niya ang ganda at kumpiyansa ng isang artista, marami pa siyang kailangang matutunan. Limitado pa noon ang kanyang Tagalog at wala rin siyang formal na acting training. Ngunit sa halip na maging hadlang, ginawa niya itong inspirasyon upang mas pagbutihin ang sarili. Dahil uso noon ang sexy films at daring roles, iyon ang naging unang direksyon ng kanyang karera. Hindi ito agad tinanggap ng kanyang mga magulang, ngunit nakita nila ang determinasyon ni Joyce na patunayan ang kanyang kakayahan. Sa kanyang mga unang proyekto, mabilis siyang napansin ng publiko, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kakaiba niyang presensya at kumpiyansa sa harap ng kamera. Mula sa pelikula, posters, tabloid covers at men's magazines, unti-unting naging isa si Joyce sa pinakasikat na mukha ng dekada 90. Dito nabuo ang imahe niya bilang pantasya ng bayan. Ngunit higit sa kanyang kagandahan, pinatunayan niyang kaya niyang umarte at makipagsabayan sa drama at comedy. Ngunit sa likod ng kasikatan, may mga personal na laban din siyang haharapin na hindi nakita ng publiko. Sa gitna ng kasikatan ni Joyce Jimenez, dumating ang panahon na hinarap niya hindi lamang ang mundo ng showbiz kundi pati ang kanyang personal na buhay. Nakilala niya si Ted, isang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng pagmamahal at katahimikan. Ngunit habang tumatagal, ang kanilang relasyon ay napalitan ng selos, pagdududa, at sakit matapos masira ang tiwala niya. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagpasya si Joyce na lumayo muna at bumalik sa Amerika upang pagalingin ang sarili. Pagbalik niya sa Pilipinas, mas naging matatag siya. Nagpatuloy ang kanyang karera, ngunit nagsimula rin siyang maghanda para sa buhay sa labas ng showbiz. Noong August 23, 2008, ikinasal si Joyce Jimenez kay Paul Eli Egbali, isang Filipino-American Air Force soldier.
Sa puntong iyon, tila natagpuan na niya ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. Isang buhay na hindi nakasentro sa kamera, papuri ng publiko, o ingay ng industriya. Ngunit bago tuluyang magsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, muling dumating ang isang pagsubok. Isang buwan matapos ang kanyang kasal noong September 29, 2008. Nasangkot si Joyce sa isang malubhang aksidente habang pauwi mula sa taping ng Philippines Scariest Challenge sa Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa mga ulat, sinubukan umanong umiwas ng kanilang sasakyan sa isang bus, ngunit bumangga ito sa puno. Matindi ang pinsalang natamo ng sasakyan at nagtamo rin si Joyce ng seryosong injury sa kanyang paa. Dinala siya sa Amerika upang magpagaling, habang ang kanyang asawa ay bumalik sa Pilipinas upang alagaan siya. Sa kabila ng bigat ng pinagdaanan, nalampasan ni Joyce ang isa na namang pagsubok sa kanyang buhay. At mula noon, mas pinili niyang lumayo sa spotlight. Hindi dahil nawala ang kanyang kakayahan, kundi dahil may mga bagay siyang mas piniling unahin. Ang kanyang pamilya, kalusugan at sariling kapayapaan. Sa kasalukuyan, tahimik na namumuhay si Joyce Jimenez sa Southern California kasama ang kanyang asawa at 3 anak. 2 sa kanyang mga anak ay may autism, isang hamon na hinarap niya ng buong tapang bilang isang ina. Malayo na ito sa mundong minsang puno ng kamera, magazine covers, at tabloid headlines. Ngunit para kay Joyce, ito ang buhay na pinili niya. Kaya kung bakit biglang nawala si Joyce Jimenez sa showbiz, hindi dahil nawala ang kanyang ningning. Ang totoo, nagbago lamang ang kanyang mga pangarap. Mula sa pagiging pantasya ng bayan, naging isang babae siyang piniling hanapin ang tunay na kaligayahan sa labas ng mundo ng kasikatan. Isang kwento ng isang babaeng dumaan sa pagsikat, pagsubok, sakit at pagbabago. Ngunit sa huli, pinili ang buhay na mas tahimik, mas simple at mas totoo. Sa kabila ng pagkawala niya sa mundo ng showbiz, nanatiling buhay ang pangalan ni Joyce Jimenez sa alaala ng maraming Pilipino. Para sa isang henerasyon, hindi lamang siya isang sexy star ng dekada 90. Naging bahagi siya ng isang panahon kung kailan ang kanyang mukha ay makikita sa pelikula, magazine covers at usapan ng publiko. Ngunit ang kwento ni Joyce ay higit pa sa kasikatan. Ito ay kwento ng isang babaeng dumaan sa tagumpay, pagsubok at pagbabago. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa pagkakaroon ng buhay na nagbibigay ng kapayapaan. Ngayon, mas pinipili niya ang pagiging asawa, ina at pribadong individual. Malayo man sa spotlight, nananatili ang alaala ng kanyang karera at ang marka na iniwan niya sa Philippine showbiz. Si Joyce Jimenez ay hindi nawala. Pinili lamang niya ang isang buhay na mas simple, mas tahimik at mas mahalaga para sa kanya. At hanggang na ngayon, siya pa rin ang babaeng minsang tinawag na pantasya ng bayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat.